Matagal na raw pinangangambahan ni JB Sebastian ang kanyang buhay sa loob ng bilibid, pati na ng kanyang pamilya. Lalo pa nung idinawit siya sa drug trade sa bilibid at iniugnay din kay Senator De Lima ayon sa kanyang abogado. Pero hindi raw alam ni Sebastian kung ano ang motibo ngayon sa pananaksak sa kanya ng kapwa niya preso. Live mula sa Muntinlupa, may report si Marisol Abduraman. Marisol. Jessica, kaya ayon sa kanyang abogado, talagang planado at sinadya talaga ang pananaksak dito kay JB Sebastian. Gayon din yung mga kasamahan niya na hanggang ngayon ay nananatili pa rin dito sa Medical Center ng Muntinlupa. Bagamat ang alam natin na ay nasa stable na silang kondisyon, nasa recovery room na sila at nagpapagaling na. Gayon pa man, Ma'am Jess, nananatiling bantay sarado ang ospital na ito ng Special Action Force. Samot-saring saksak sa katawan ang tinamo ng high-profile inmates na sina JB Sebastian, Vicente C. at Peter at Tony Co. matapos ang gulo sa loob ng Building 14 sa New Bilibid Prison. May saksak malapit sa puso at sugat sa magkabilang kamay at likuran si Sebastian. Halos ganito rin ang tinamo ni Peter Co. Sa mga litratong ito nakuha sa loob ng operating room sa Medical Center Muntinlupa, makikita sina Sebastian at Peter Co. habang ginagamot ng mga doktor. Pareho silang nakaligtas sa mga saksak. Gayon din si C. More or less nasa chest sa heart ang consideration na tama So fatal. Yung ang habol natin is yung fatality ng mga injury. Mas malaki. More of ice pick. Yung ice pick, yung maliit, matulis, diretso. Sinaksa ka, diretso sa tagos. Hindi naman umabot ng buhay sa ospital si Tony Co. Bandang 1:30 ng hapon kanina, dinala sa punerarya ang kanyang labi. May mga dumating na nagpakilalang mga kaibigan daw ni Co. Pero mailap sila maging sa mga tauhan ng punerarya. Ang bilin daw nila, wag munang gagalawin ang bangkay hanggang hindi dumarating ang mga kaanak ni Co galing China. Yun lang ang sabi. Mga kaibigan lang daw po sila nang namatay. Tikom po ayaw po magsalita Aantayin lang daw po muna yung galing ibang bansa. Sabi ni Justice Secretary Vitaliano Aguirre, nagsimula ang gulo ng sitahin ang mga Chinese drug lords habang di umano'y nagpapat session. Ang kwento naman daw ni Sebastian sa kanyang abogado, walang away na pinagmula ng gulo. Bigla na lang daw siyang sinaksak sa likod ng isang inmate na nagngangalang Tomas. Hindi naman daw niya matukoy kung ano ang posibleng motibo sa pag-atake sa kanya. Walang altercation, walang heated argument among themselves. Kaya yung sinasabi nilang riot, napaka-imposibleng mangyari yun Bigla na lang may umatake kay JB from behind at sinaksak siya dito sa dibdib. Yun na yun, pagulong-gulong siya at sinalag niya yung mga saksak. But the fatal blow was dito sa chest niya. Oo. At habang pinapari niya, sinasalag niya yung saksak ng Tom, narinig niya na nagkaroon na rin ng commotion sa loob. Nagsisigaw yung mga Chinese, maawa naman kayo, tama na, tama na. So, ang alam ni JB, sinasaksak na rin sila. Matagal na raw hinihingi ng kampo ni Sebastian na ilipat siya mula Building 14 dahil nangangamba ito sa kanyang buhay at ng kanyang pamilya. Yan ay matapos siyang idawit sa drug trade sa loob ng bilibid at iugnay siya kay Senator Leila De Lima. There is a serious and imminent danger to the life of my client, JB Sebastian. Hopefully, sana naman, maawa naman sila, i-transfer nila ito sa safe na lugar. Carnapping at kidnapping ang mga kasong naglagay kay Sebastian sa bilibid. Nahatulan siya ng reclusion perpetua sa 2 kaso niya ng kidnapping. Bahagi naman ng tinaguri ang bilibid 19 sina Peter Co, Tony Co at Vicente C. Ang nasawing si Tony Co o Suyu Kwang, nahatulan ng carnapping at kidnapping sa isang Jackie Rowena Chu noong 2001. Si Peter Co naman o Wu Tuanyuan, hinatulang guilty matapos mahuling nagbebenta umano ng shabu noong 1999. Inaresto rin dahil sa pagbebenta ng shabu si Vicente C noong 1998. Taong 1999 nang sentensyahan siya ng reclusion perpetua. Jessica, alam mo bago tayo sumempe pa with, few minutes before 9 o'clock ngayon ay nakausap natin ang asawa nitong si Tony Co at gaya ng sinasabi ng abogado ni JB Sebastian, hindi rin daw siya kumbinsido na nagkaroon ng gulo sa loob ng Building 14 at ayon sa kanya dapat daw itong maimbestigahan dahil wala raw hustisya ang nangyari doon sa kanyang asawa. Narito ang kanyang panayam. Isipin mo, 12, hindi pa ba talaga tinutuluyan yun? Talagang tutuluyan na nila. Sigarilyo nga po, hindi na sila makapagsigarilyo Magsashabu pa kaya sila?
huli raw niyang nakausap ang kanyang asawa nung linggo at maayos pa naman daw ang kanilang naging usapan. Wednesday kasi supposedly ang first ng dalaw doon sa Building 14 or the whole New Bilibid Prison. Pero yun nga, yung supposedly sana na magiging dalaw nila kanina ay past 10 na raw, nabalitaan niya kanina. At gaya nga ng mga asawa ni Tony Coano, Ma'am Jess, nangangamba ngayon ang ilan pang asawa ng mga inmates na nandoon ngayon sa Building 14 dahil wala raw silang balita at we understand naka-lockdown ngayon doon. So hindi raw nila alam kung ano ang posibleng mangyari sa kanilang mga asawa. Jessica. Marisol, ano ang medical bulletin dito sa iba pang mga sugatan kay Sebastian, kay Peter Ko at yung iba pa? Alam mo, Ma'am Jess, once lang talaga nagbigay ng medical bulletin itong ospital. Kanina, sinabi nila sa atin na mga around 2:30 na maayos ang kanilang kalagayan, stable lang, pero talagang they're in close observation dahil yun nga, hindi basta-basta raw ang kanilang mga tinamong sugat. Sinasabi nila parang ice pick nga raw ang tumama at mga fatal ang kanilang mga tama. Kaya dapat daw talaga itong bantayan. Maswerte na nga lang daw na nakaligtas ang mga ito. So, yun, kailangan pa rin sila iobserbahan at sinabi naman na mukhang kakayanin naman daw ng ospital dahil kanina alam natin na merong request ang kampo ni Sebastian na mailipat siya sa ibang ospital, pero ang sabi ng ospital, kaya naman daw ng kanilang mga facility dito kung ano man ang kondisyon ng 3 inmates ngayon, kaya naman daw nito, so there's no need for them to be transferred sa iba pang tertiary hospital. Jessica. Nakapagsalaysay ba itong mga sugatan na ito kung anong nangyari sa kanila, even through their lawyers, kung hindi man direktang nakausap ng media itong mga to? Marisol? Talagang alam mo, Ma'am Jess, sa sobrang higpit, pupunta nga lang tayo sa pinto ng emergency room ng ospital, talagang tinataboy tayo literally, talagang bantay, sarado, napakahigpit ng mga sapong. Gaano sila kahigpit doon sa New Bilibid Prison, ganon din ang security na kanilang pinapatupad dito. Buti na lamang nagkaroon tayo ng chance na magkaroon ng balita doon kay JB Sebastian sa pamamagitan ng kanyang abogado. So siya lamang talaga, Ma'am Jess, ang ating nakuhanan kung ano talaga ang nangyari. At yun nga, ang sinasabi nga nitong abogado ay wala naman daw talagang nangyaring gulo. Nagulat na lamang sila nang biglang may nanaksak sa kanilang likod. Bukod dyan, nakausap natin ang isa pang inmate na unfortunately nga po ay napatay, itong si Tony Ko, at base daw doon sa kanyang mga nalaman, wala naman daw talagang nangyaring gulo. Siya mismo hindi raw siya kumbinsido dahil wala naman daw yung sination ng mga Chinese na mag-engage dito sa gulo. Hindi rin daw totoo ayon sa kanila na nagkaroon ng pot session dahil kahit sila daw na mga misis na dadalaw doon ay pinaghuhubad maging ang kanilang underwear. And sorry for saying this, pinapabuka para to make sure na wala raw yung kanilang mga legs, to make sure na hindi sila makakapagpasok ng kontrabando. Gaya na lamang nitong Shabu dahil ganun daw kahigpit, kaya napaka-imposible daw na magkakaroon ng pot session gaya ng sinasabi. So itong asawa lamang ni Tony Ko at yung abogado ni Sebastian lamang ang ating nakuhanan dahil hindi talaga tayo nagkaroon ng pagkakataon na makalapit. Although we understand, may mga kamag-anak po silang dumalaw kanina dito sa ospital, Jessica. Pero itong abogado ni Sebastian, nakausap niya si Sebastian at nasabi niya yung kanyang bersyon ng nangyari. Tama ba, Marisol, yung intindi ko? That's right, Ma'am Jess, kasi among sa kanila na tatlo, itong si Sebastian ang medyo mas nakakausap kanina. Si Peter Ko, for a time, naging 50-50 ang kanyang kondisyon actually. Tapos ito naman si Vicente C, ay hindi rin ganun ka-okay ang kondisyon. So nung mga time na yon, nung dinala sila dito, mga few hours after that, si Sebastian ang nakakapagsalita according to Bucor mismo. Kaya naman nakausap siya ng kanyang abogado at ito ang pinarating sa atin ng kanyang abogado na base sa sinabi sa kanya ni Sebastian, ganun nga daw ang nangyari. Kasi nga, narinig lamang natin ng Bucor kung ano daw ang nangyari, yung kanilang version. Ika nga, na nagkaroon ng gulo, pero nalaman natin mula sa abogado ni Sebastian na base daw sa pagsasalaysay sa kanya ni Sebastian, ganun nga ang nangyari. Walang gulo at bigla na lamang daw silang pinagsasaksak, Jessica. Maraming salamat sa iyo, Marisol Abduraman.